ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa buhay na marunong kang kumilatis ng tao na pakikisamahan mo. Dahil meron na sa una lamang magaling pero sa uli ay iiwanan ka rin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang kumilatis ng tao? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Milet, hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako sa ngayon. At isang housewife na nakatira dito sa Bulacan. Panatiko na ako ng programa ninyo sa radyo, ang boses ni Papa Dudut, ang kasalo ko. Tuwing tanghalian at wala akong pinapalagpas na episode ninyo sa radyo maano online. Sa katunayan ay nakikinig na rin po kami araw-araw at bigla akong naisip na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong kabataan ko, Papa Dudut. Lumaki ako na binubuhay ng isang single parent. Ang tatay ko na lamang ang kasama namin ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Maaga kasing nawala si nanay. Buhay pa naman siya, nanlalaki lang. Kaya nga simula noon ay tinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Mapangarapin din po akong klase ng tao, Papa Dudut. At wala akong ibang hangad kundi ang matulungan ang kaisa-isang magulang namin at makabawi sa kanya. Basang-basa po kayo sa ulan Oo nga eh. Saka ko na lang naalala na wala pala akong dalang payong nung malapit na akong makarating sa pinuntahan ko. Kaya nga nagbadali ako pa uwi pero naabutan pa rin ako ng ulan. Kaya nga po eh. Buti pa, ikukuha ko muna kayo ng tuwalya ha. O sige anak, salamat. Tuwalya. Asan na ba yung tuwalya? Ay, eto, nakita ko na. Samahan ko na rin ng damit. Eto na po ang tuwalya at damit. Magpunas at magpalit na rin kayo, tay. Salamat nak. Pero mamaya na ako magpapalit ng damit. Uupo na muna ako dahil nangangalay na itong mga binti ko. Kalalakad ng mabilis dahil nga uulan na. Kulang na lang, tumakbo ako pero hindi ko naman kaya. Ay, kawawa naman ang tatay ko. Sobra-sobra na yung sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Maghapon na kayong nagtitinda tapos naaabutan pa kayo ng ulan. Ay, hayaan mo na. Napaubos ko naman yung paninda natin kakanin bago ako umuwi at abutan ng ulan. Kaya ayos na rin. Hindi po ayos yun dahil baka magkasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Malakas yata itong tatay mo. Saka kung pakiramdam ko magkakasakit na ako, uunahan ko na ng pahinga. Huwag ka nga mag-alala sa akin, anak. Kaya ko naman eh. Saka masaya ako na nagsasakripisyo para sa inyong magkakapatid. Hayaan mo, tay. Kapag nakapagtapos ako hinding-hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, ako na po ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Uy, maliliit pa ang mga kapatid mo, Milet. Nag-aaral pa sila. Baka mahirapan ka pag sinulo mo ang pagtatrabaho para sa pamilya natin. Saka hindi pa naman ako ganun katanda. 45 pa lang naman ang tatay mo. Kaya ko pang magtrabaho para tulungan ka. Ang akin lang naman po, baka napapagod na kayo sa pagtatrabaho. Kasi simula nung iniwan tayo ni nanay, kayo na ang tumayong nanay at tatay namin. Oo, totoo na napapagod ako sa trabaho. Pero hindi ako napapagod sa pagiging tatay at nanay sa inyong magkakapatid. Sa katunayan, kayo ng mga kapatid mo ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay. Oo, malaking kakulangan ang pagkawala ng nanay niyo dahil nawala na rin ako ng katuwang sa pagtataguyod sa inyo. Pero
Aanihin ko naman ang isang tao na walang ginawang matino at panay pasakit lang sa damdamin ko, di ba? Buti pa, sumama na lang siya sa lalaki niya. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ang tapang-tapang niyo po. Biruin niyo, kinaya niyo na nga na itaguyod kami tapos kinaya niyo pa na ibigay sa iba si nanay. Siya naman ang may gusto nun dahil hindi siya marunong makontento sa pamilya natin. Saka ilang beses na akong nasaktan sa panluloko niya. Naisip ko na panahon na para palayain ko siya. O edi gumaan-gaan ang damdamin ko nung ginawa ko yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Uy, kaya ikaw umilit. Huwag kang manatili sa isang relasyon kapag kaugali ng nanay mo yung lalaki ha. Pero sana matinong lalaki ang matagpuan mo balang araw. Yung hindi ka sasaktan o lolokohin. Sa halip, mamahalin ka ng tapat at paninindigan ka. Papadudot inspirasyon ko ang tatay ko at ang munti naming pamilya kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nagtagal ay natupad ko yon at agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Kung ang iba kong kaklase ay mas piniling magpahinga muna ng ilang buwan. Pagkatapos ng graduation ay ibahin niyo po ako. 2 buwan bago ako makapagtapos ay nag-job hunting na ako, Papadudot. Hindi nagtagal ay dinala ako ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya. Magkahalong kaba at excitement ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Kaba dahil aminado akong limitado pa lamang ang nalalaman ko sa bagong mundo na pinasok ko. At excitement na matuto. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa eskwelahan natututo ang isang tao. At sa unang araw ko nga sa trabaho ay nakilala ko si Paulo, Papadudot. Teka, paano ba paganahin to? Medyo nabobobo ako rito ha. Ay, naku. Teka, kanino ba ako pwedeng magpatulong? Nagmamadali pa naman yung bisor ko na makuha tong mga pinapa-photocopy niya. Hello there, beautiful. What's up? May problema ba? Ako ba yung tinawag mong beautiful? Wala naman ako nakikitang maganda sa paligid bukod sa'yo. Kaya ikaw yung sinasabi ko maganda. Bigla naman akong nahiya. Bakit ka naman mahihiya? Saka huwag kang yumuko. Hindi ko makita yung kagandahan mo eh. By the way, Paolo nga pala. Taga-IT department. Diyan lang sa gilid yung table ko. Kaya nga natanaw kita eh. Kako, mukhang may problema ka. Nice to meet you, Sir Paulo. Naku, Paolo na lang. Huwag na yung sir na yan. Sige. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako si Milet, taga-marketing naman. Bago lang ako rito. Unang araw ko pang hala ngayon eh. At tama ka, dahil namumroblema na ako dito sa photocopy machine na to. Ayun, hindi ko kasi alam kung paano ko to gamitin eh. Sana hindi mo ko husgahan at sabihang taga-ibang planeta ha. Bakit ko naman sasabihin yun eh? Nakakalito naman talagang gamitin yan. Saka, unang araw mo pa lang. Normal yun. Makakapag-adjust ka rin. Buti pa, turuan na lang kita kung paano gamitin yan. Okay? Akin na. Akin na yung ipo-photocopy mo. Ayan. Salamat. Ganito lang gagawin mo. Lagay mo tong papel dito sa feeder. Tapos, check mo muna kung may papel sa tray para sa pagkokopyahan mo. Meron naman. Nilagyan ko na kanina. Okay yan. Tapos, iset up mo na yung size dito sa screen. Yan ang hindi ko alam. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Oo nga eh. Salamat ha. Wala nga naman. Pagkatapos mong iset up, pwede mo nang pindutin dito para mag-photocopy na. Yan. Wow, ganun lang pala yun.
Ang galing ah. Oo, automatic na yan. Di mo na kailangan isa-isahin kasi mas matagal yun. Siguruhin mo lang na walang staple wire yung mga papel mo kasi kakainin yan. Matatagalan ka. Noted. Ayan, tapos na. Grabe, ganun lang pala yun kadali. Salamat talaga ah. Wala yun. Pero tinandaan mo ba yung mga tinuro ko? Oo naman, para sa susunod hindi na ako mahihirapan. Pag nahirapan ka, pwede mo naman akong istorbohin dun sa table ko para magpatulong. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag kang mahiya kasi trabaho ko naman yun. Saka, masaya ako na tumulong sa mga magagandang babae na kagaya mo. Naku, binobola mo lang yata ako eh. Uy, hindi ako bolero Nagsasabi lang ako ng totoo. Malapit na palang mag-lunch. May kasabay ka na bang kumain? Wala pa nga eh. Wala pa rin kasi akong kakilala rito. Meron na. Gusto mo, magpakilala ulit ako sa'yo? Hindi na kailangan, kilala na kita no. O kung ganun, pwede ba kitang yayain mag-lunch? Wala rin kasi akong kasabay Saka kung ayos lang sa'yo, syempre. Ayos lang naman. Yun. Yan, may kasabay na ako. Hintayin na lang kita sa kantin mamaya Sige. Ibigay ko lang tong mga papeles na to sa bisor ko. Papadudot, gwapo, matangkad, matangos, ang ilong, maputi at makinis ang balat. Ganyan ko po ilalarawan si Paulo. Para siyang anghel na bumagsak sa lupa dahil tinulungan niya ako noong unang araw ko sa trabaho. Taga-IT department siya samantalang ako ay nasa marketing. Pero hindi siya nagatubili na dayuhin ako upang tulungan kapag may kailangan. Lalo na nga sa computer at office equipment na hindi ko alam gamitin. Bukod sa mga pisikal niyang katangian, palakaibigan din si Paulo. Palangiti rin siya, bagay na kinatuwa ko ng husto sa kanya. Palatawa at makuwento. Mas matanda sa akin si Paulo ng 6 na taon. 28 years old na siya at ako naman ay 22 years old. Pero pakiramdam ko ay magkaedad lamang kami dahil sa husay niyang makisama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging regular employee ako sa paglipas ng 6 na buwan. Kaya naman masayang masaya ako. Unti-unti ay naka-adapt ako sa buhay sa opisina. Hindi na ako yung dating tatanga-tangang empleyado sa unang araw ng trabaho. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan, lalo na sa department na kinabibilangan ko. Pero kung may higit akong dapat pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Paulo. Simula kasi noong unang araw ko hanggang sa maregular na ako ay nasa tabi ko lamang siya. Sumusuporta at nagpapagaan ng buhay ko sa opisina. Naging mabuting kaibigan at katrabaho ko rin siya, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan namin hanggang sa nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Pumayag akong ligawan niya. Pero nakarating sa akin ang usap-usapan na may pagkababaero daw si Paulo. Noong una ay hindi ko yon pinansin hanggang sa unti-unti ko nang napatunayan na totoo ang mga sinasabi nila. Bili kaya ako nitong sauce na to. Sabi ni tatay, masarap daw to kasi napanood niya sa TV. Sige, bilhin ko na nga. Tapos ano pa nga bang kulang? Teka. Kuha na rin ako ng mga delata para may stock sa bahay. Sumipa si baby? Sige nga, pahawak nga nun dyan mo, ma. Ayan o, dali. Paano? Nararamdaman mo ba? Oo nga, sumipa nga. Hello, baby. Excited na si daddy na lumabas ka. Ako rin. Paulo? Milet? Sino yung babaeng yan, mahal? Katrabaho ko lang, mahal. Hi, Milet. Nag-grocery ka rin pala rito? Oo.
Pero ngayon pa lang naman. Narinig ko kasi na mura raw ang mga paninda rito kaya sinubukan ko. Oo, totoo naman. Lagi nga kami dito ni Krista eh. Hindi mo ba ako ipapakilala sa katrabaho mo, mahal? Oo, syempre. Ipapakilala kita. Nga pala, Milet, si Krista. Fiancé ni Paolo. Nice to meet you, Milet. Nice to meet you rin. Buti pa mauna na ako kasi marami pa akong bibilhin eh. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Ha? Kanina ka pa, Paolo, Nakita mo lang yung katrabaho mo na wala ka na sa wisyo kausap? Sinasabi mo? Hindi Hindi raw, pero halatang halata kaya sa'yo. Excuse me lang pero maiwan ko na kayo. Hoy, Milet, ayusin mo lang, ha? Ha? Ano nga ayusin ko? Yung buhay mo. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo si Paolo. Teka nga! Teka, Krista. Wala namang ginagawang masama si Milet, kaya wag mo na siyang awayin, mahal. Buti pa, pumunta na tayo dun sa cashier. Magbayad na tayo ng mga pinamili natin. Ha? Bakit tayo magbabayad hindi pa nga tayo tapos mamili? Milet, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina pa kita tinatawag pero dire-diretso ka lang sa paglalakad. Nagmamadali ako eh. Ano bang kailangan mo? Tungkol dun sa nangyari kagabi. Yung nakita ko lang naman kayo na masayang nag-grocery ng fiancé mong si Krista. May fiancé ka na pala pero gusto mo pa akong ligawan? Uy, huwag ka naman maingay. At bakit hindi? Takot ka bang marinig ng mga tao rito sa opisina natin kung gaano ka kababaero at sinungaling? Para sa kaalaman mo matagal ko nang naririnig na babaero ka, pero hindi ako naniwala ron. And guess what? Mukhang tadhana nang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala nang magagawa yung pasensya mo kasi nangyari na. Grabe ka, Paolo. Buntis na yung fiancé mo pero nakuha mo pang lokohin. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Baka hindi mo lang maintindihan pag kinuwento ko eh. Komplikado kasi yung relasyon namin ni Krista. Alam mo, hindi ko na rin naman gustong alamin dahil wala na akong pakialam. Kaya wag mo na ako ulit lalapitan kasi naiinis ako sa'yo. Ayoko pa naman sa tao yung sinungaling at manluloko. Diyan ka na nga! Papadudot, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol kay Paolo. At kahit na nga humingi na siya ng pasensya sa akin ay wala na ring magagawa yon. Dahil nasaktan ako ng husto. Nagugustuhan ko pa naman siya noon at nagbabalak ng sagutin pero buti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa man mangyari ang bagay na yon. Simula noon ay iniwasan ko na si Paolo lalo na pag nagkikita kami sa opisina. Hanggat maaari ay ayoko siyang tignan sa mga mata. Naiilang kasi ako at nasasaktan. Oo, hindi naman naging kami pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Kaya nga malaki rin ang panghihinayang ko sa aming pagkakaibigan na sinayang lamang ng pagiging maharot niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan at akala ko ay hindi ko kayang mag-move on kay Paolo. Lalo at magkatrabaho kami. Pero nakakausad naman ako. Kaya lang bigla na naman niya ulit akong ginulo. Papadudot. Milet, pwede bang kausapin mo na ako? Kinakausap naman kita. Oo nga, pero tungkol lang sa trabaho. Ano pa bang pag-uusapan natin bukod sa trabaho? Wala naman na, 'di ba? Meron kasing... Kasi ano? Kasi... hiwalay na kami ni Krista. Ano? Matagal ko na talaga siyang gustong hiwalayan pero...
Hindi ko magawa dahil nga magkaka-baby na kami. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Masyado kong nasasakal sa kanya. Napaka-control freak nun. Pero nakiusap siya sa akin na aayusin namin ang relasyon namin. Magbabago raw siya kaya nagstay ako alang-alang sa baby namin. Sinubukan ko naman na maging okay kami pero wala. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi yan ang nakita at narinig ko dun sa grocery. Ang sabi mo, excited ka nang lumabas ang baby niyo ni Krista. Tapos bigla mo akong lilinyahan ng ganyan, ha? Tsaka bakit mo ba sinasabi sa akin ang bagay na yan? Wala naman akong pakialam dun. Sinabi ko kasi ikaw ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ako? Oo. Kasi mahal kita. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako siguro pero yun talagang nararamdaman ko eh. Naging duwag ako na makipaghiwalay kay Krista bago ko pa aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya naman nakapagsinungaling ako. Tsaka inaamin ko yun kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala rin namang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nasaktan mo na ako. Tapos ngayon, ang lakas pa talaga ng loob mo na sabihin sa akin na mahal mo ko kung kailan nakaka-move on na ako sa'yo. Lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo eh. Milet, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. At gusto ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. At sa tingin mo, ibibigay ko pa yun sa'yo? Oo. Kasi naniniwala ako na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Meron nga. Pero puro na lang galit at inis. Patawad talaga, Milet. Naging padalos-dalos ako. Kaya nga napag-isip-isip ko na itama yung mga pagkakamali ko. Hiniwalayan mo si Krista para ayusin yung sa atin? Iyon ba yung sinasabi mong tinama mo ang pagkakamali mo? Oo. Paano yung magiging anak nyo? Ha? Ano? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yung magiging anak nyo. Hindi. Pero nag-usap na kami ni Krista na pananagutan ko pa rin yung bata. Susustentuhan ko pa rin dahil ako pa rin naman yung tatay niya eh. Hindi ko naman tatakasan yung anak namin. Gusto ko lang talagang maging malaya kay Krista at sa relasyon namin. Dahil pag hindi ko ginawa yun eh, baka masiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, tawagin niyo na akong tanga, bobo, lukaret at uto-uto. Pero wala na akong pakialam pa. Kahit na anong gawin kong pagmamatigas ng puso, ay naapektuhan pa rin ako sa hiwalayan ni na Paulo at Krista. Kaya hindi ko na napigilan na i-comfort siya. Doon ko napatunayan na may pakialam pa rin ako kay Paulo. At hindi pa rin pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na nagsinungaling siya sa akin. At dahil sa mga nangyari sa kanila ng ex niya ay naging malapit muli kami sa isa't isa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Basta, ang focus ko ng mga panahong yon ay si Paulo. Wala na rin namang masama sa pagiging close namin dahil single naman kaming pareho. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Paulo at nagpaligaw naman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masugid si Paulo sa panliligaw sa akin kaya nga hindi ko na pinatagal yon. Dahil makalipas ang isang buwan ay sinagot ko na siya. Sobrang saya namin lalo na ako dahil siya ang first boyfriend ko. Ewan. Ang lakas ng karisma ni Paulo at kahit na nung iwas ko ay hindi ko siya mahindian at malayuan. Naisip ko na baka sign na rin yon ng universe na magka-boyfriend na ako dahil masyado akong focus sa pag-aaral nung estudyante pa lamang ako. Up to the point na kinalimutan ko nang lumandi. Kaya nga pinagbigyan ko na ang sarili ko na maging masaya sa relasyon namin ni Paulo. Lalo na at pinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang isang bagay lang na hindi ko gusto ay yung ilang beses niya akong pinilit na may mangyari sa amin. Lalo na at natatakot pa akong mabuntis
at hindi pa ako handa. Hanggang sa napapayag rin niya ako dahil sa matatamis niyang salita at pagsasabi na kahit na anong mangyari ay pananagutan niya ako. Paolo, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Kita mo, dami-dami kong tinatapos na trabaho eh. Dalihan mo na, istorbo ka. Sobra ka naman, break time naman ah. Masyado ka naman yatang masipag. Bulag ka ba o ano? Ang dami kong ginagawa oh. Kung hindi ko pababawasan yan, siguradong matatambakan ako. Tapos sumabay ka pa talaga. Ano ba problema mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo para matapos na. Paolo, buntis ako. Ano? Anak naman yung tuknini. Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Sigurado ka na bang buntis ka? Oo! Kasi 3 beses na ako nag-pregnancy test. At lahat lumabas na positive. Oh, eto, nasa bulsa ko. Tingnan mo para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Ayan, tingnan mo. Tingin nga. Buwisit naman buhay to. O bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Yung mukhang to, tingin mo masaya? O bakit ka nga nagagalit? Kasi wrong timing naman yung pagbubuntis mo eh. Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Kasalanan ko ba yun? Ikaw naman yung bumuntis sa akin, ha? Sabihin mo hindi. Di ka ba nakikinig? Ang dami-dami ko ng problema, gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Tingin mo, paano ko susuportahan yung 2 bata? Sige nga. Hirap na nga ako dun kay Krista dahil napaka-demanding tapos dumagdag ka pa talaga. Sobra ka naman sa akin. Hindi ko rin naman to ginusto. Nagtiwala lang naman ako sa'yo kaya nagawa kong ibigay ang sarili ko ng buong buo. Alam mo ano magandang gawin? Palaglag na lang natin yung bata. Anong sinabi mo? Milit naman eh. Bingi ka ba o ano? Kainis ka, paulit-ulit tayo. Sabi ko, ipalaglag natin yung baby dyan sa tiyan mo. Total, di pa rin naman tayo handang maging magulang eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Basta, hindi ko pa nanagutan yung nasa sinapupunan mo. Ayoko sa batang yan. At kung ipipilit mo pa rin sa akin, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sige, mamili ka. Ako o yung pinagbubuntis mo. Papadudot, nangyari na nga po ang kinakatakutan kong mangyari nang hindi tanggapin ni Paolo ang magiging anak namin. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na may sangkatutak na yelo kaya nagising ako bigla sa katotohanan. Na nagsinungaling na naman sa akin ang nobyo ko. At ngayon ay pakiramdam ko ay malaki ang natalo sa akin dahil nga sa nabuntis niya ako. Litong-lito ako ng mga panahong yon lalo na at nagsimula nang lumayo ang loob sa akin ni Paolo. Tinakot niya pa ako na makikipaghiwalay sa akin kapag hindi ko pinalaglag ang baby namin. Pero mas takot ako sa karma kaya hindi ko ginawa ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay sinabi ko sa tatay ko ang katotohanan at pareho kaming umiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Pinayuhan niya akong ipabarangay si Paolo para ireklamo. Pero bago yon ay may nangyari sa opisina na hindi ko makakalimutan. Krista? Anong ginagawa mo rito sa opisina namin? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil nang gigigil ako sa'yo, malandi ka! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ano pa? Di tinuturuan ng leksyon ng mga katulad mong higad! Ahas! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Malaki! Dahil inagaw mo lang naman sa akin si Paolo! Wala akong inaagaw sa'yo. Hiwalay na kayo ni Paolo, di ba? Oo! At dahil yun sa'yo, nung nalaman ko yun, wala akong ibang naisip kundi ang saktan ka! At wala akong paki kung mapatay pa kita! Bakit ko gagawin yun? Dapat lang naman yan sa babaeng yan! Pwede ba, Krista? Tapos na tayo. Alubayan mo na ako. Lubayan? Magkakababy na tayo, di ba? Hindi na ba talaga natin pwedeng ayusin ang relasyon natin? Nag-usap na tayo.
Wala nang pag-asa na maayos ang relasyon natin. Walang pag-asa dahil sa babaeng yan! Oo! Nagmamahalan kami ni Milet, kaya pabayaan mo na lang kami. Ayoko! Hindi ko kayo hahayaang maging masaya! Ha? Dapat sa yung babae ka, sinasabunutan! Kakalbunutin ang ahas ka! Iwan mo ako, Krista! Napakawalang yama! Ikaw ang walang hiya! Malandi! Mga agaw! Hindi ako malandi! At wala akong inagaw sa'yo! Ano ba, tumigil na nga kayo? Pinagtitingin na tayo ng ibang tao. Nakakaya kayo. Krista, tama na sabi. Bitiwan mo si Milet. Bitiwan mo na! Wisit naman! Aray! Paulo, ano ba? Itiwan mo nga ako! Doon ka nga! Milet, ayos ka lang. Huwag mo akong hawakan! Milet naman, bakit mo ako sinampal? Kulang pa nga yan! Dahil kasalanan mo ang lahat ng to! Paano ko naging kasalanan si Krista ang nanggugulo? Kasalanan mo! Kasi masyado kang malandi! At kasalanan ko rin! Kasi nagpauto ako sa'yo! Pero na-realize ko na malaking pagkakamali talaga na binigyan pa kita ng tsansa na mapalapit sa akin. Sana talaga umiwas na lang ako sa'yo noon nung may pagkakataon pa. Tapos ngayon, sinaktan pa ako ni Krista. Hindi ko kayo mapapatawad, kayong dalawa. O bakit? Anong Akala mo, hindi ako pinalaki ng tatay ko na duwag, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Walang iya ka! Ano to? Dugo! Bagay pala sa'yong may dugo sa nguso. Halika! Kulang pa yan at dadagdagan ko pa! Milet, ano ba? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Simula sa araw na to, huwag ka nang lalapit sa akin! Kayong dalawa! Hindi ko nahahayaang kuluhin niyo pa ang buhay ko! Magsama kayong dalawa! Mga baliw! Mga baliw! Papa Dudut, hindi ko na nagawang paguntugin ang ulo ni na Paulo at Krista dahil may mga dumating ng security guard para umawat sa amin. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para matahi ang mga nguso nila. Ewan, sana talagang tinuluyan ko nang paputukin pati ang mga ulo nila. Ayos lang naman ako noong mga panahong yon, pati na rin ang baby sa sinapupunan ko. Tapos nung sumunod na araw ay pinagharap-harap kami sa HR department dahil sa kaguluhang ginawa namin. Kapwa kami na mimohan ni Paulo, samantalang pinablatter naman nila si Krista. Pero na-stress talaga ako ng husto sa nangyari kaya nag-decide na lamang ako na mag-resign sa trabaho. Nakipaghiwalay na rin po ako kay Paulo at pinagbantaan siya na huwag nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, nag-focus na lamang po ako sa pagbubuntis ko at noong nakapanganak ako ay saka ako naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at nandyan ang tatay ko na napaka-supportive sa akin. 10 taon din akong naging single parent bago ko po nakilala ang asawa ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na matatagpuan ng tunay na pag-ibig. Pero ibinigay pa rin yon sa akin ng Panginoon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa Kanya at nagsilbi na lamang aral sa akin ang mga pinagdaanan ko. Sa kasalukuyan ay happily married na po ako sa mabait at responsable kong asawa. Tanggap niya ang anak namin kaya naman masayang masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Milet. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga ko naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre.
Pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid. Kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos. Katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya eh. Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa akong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao. Pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina mami at daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kengko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papadudot pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang.
Paano hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganon din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayo nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit patuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yun. Papadudot, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako papadudot ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot bago naging kami ni Wendell ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya ganoon na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman, kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko, lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha, ikaw na yung nagluto, kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan tsaka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo eh. At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na eh. Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun.
Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sakin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin, lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong-gusto niya ng makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbe-bake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman.
Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas malaga kayo ng anak natin kesa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay si na lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan kong loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan ng maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan.
Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ng mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon, pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mami, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mami. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niya sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang mami mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mami. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay,
Buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon na ang buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakailamera yung biyenan niya pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang dun sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira't alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo.
Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy niyo at monitoring ng gamot na kailangan yung inumin. Oo, kasi kung ako lang. Nako, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo niyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi niyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tuto pa rin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi naming pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap naming yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.